DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Artas na tayo ngayon, 15 ng Oktubre 2024, naku, swell day. Sa ulo ng ating mga balita, Pro Marcos Pinoy, bahagyang tumaas. Ang mga Pro Duterte naman nabawasan ayon sa isang survey. Congressman Ace Barber, sinamon si Colonel Garma. Ito doon ang pagkanta. May kaugnayan sa extrajudicial killings at war on drugs ng Duterte administration. Reward system sa drug war ng dating Pangulong Duterte itinanggi. Police Colonel na itinuturong utak sa pagpaslang kay Mayor Halili todo tanggirin sa krimen. And the workers ng PAGCOR hindi empleyado ng gobyerno ayon naman sa Korte Suprema. Paggamit ng mother tongue bilang medium sa pagtuturo, inalis na, ang mga guro umalma. Higit sa 8 milyong pisong halaga ng ecstasy nasamat ng Bureau of Customs sa mga kahon ng coffee beans sa Port of Clark sa Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nagsimula ng bumaba ang bilang ng mga nagsasabing sila'y pro Duterte dahil sa mga nababalitang issue ukol sa pamilyang Duterte. Batay ito sa sinagawang survey ng Octa Research kung saan naiulat ang kabuang 1% na pagbaba ng mga sumusuporta sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Nananatili pa rin pinakamataas na bilang ng mga supporters ng mga Duterte ang mga taga Mindanao. Pero kahit dito ay naitala rin ang 2 puntos na pagbaba sa mga sumusuporta. Sa panayam naman ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Dr. Guido David ng Octa Research. Personal niyang nakausap ang mga pro-Duterte at sinasabing tila nagbabago na ng pananaw dahil sa kinakaharap na mga issue ng pamilya Duterte. I talk to people on the ground, gano'n. And yung mga naririnig ko, I mean, may mga naririnig pa rin akong, may mga nagsasabi pa rin na solid pa rin naman sila, pro-Duterte. Pero may mga ibang tao na dati ay parang leaning pro-Duterte sila, pero sa ngayon parang nagbago na yung pananaw nila dahil nga sa mga issue, sabi nila, parang ganyan. I mean, iba yung mga nakakusog ko, mga estudyante, mga senior high school, mga college, kasi dahil nagtuturo ko. At yun nga, ang sabi nila, nababalita nila, itong mga issues na to sa naririnig nila sa Kongreso. So parang hindi sila masyadong, let's say, naapektuhan nila sila. Inikayat naman ni Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ang dating PCSO General Manager na si Regina Garma, na sabihin na ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnayan ng Duterte War on Drugs. Ayon kay Barbers, tutal naman, isiniwalat na nito ang cash reward system at extrajudicial killing sa kampanya kontra illegal drugs. Dapat ibunyag na rin ni Garma ang lahat ng kanyang nalalaman. Kinatigan naman ito ni Quad Committee Co-Chair, Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. at sinabing simula pa lamang ito ng mas malalim pang investigasyon ukol sa issue. Pagtitiyak pa ni Abante, hindi sila titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan at napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen, anuman ang posisyon ng mga ito sa gobyerno. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hindi naman naniniwala si Antipolo Representative at Quad Committee Vice Chair Romeo Acop na nagsasabi ng buong katotohanan ang dating PCSO General Manager na si Regina Garma. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Acop na pakiramdam niya hindi pa kompleto sinabi ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee. Pero gate ni Acop, pinaniniwalaan niya ang sinabi ni Garma tungkol sa nangyaring extrajudicial killings dahil sa naririnig niya mismo ang tungkol dito sa mga dating kasamahan sa PNP.
Sa dami-dami ng mga taong humarap sa akin at hinarap ko nung ako yung nag-iimbestiga rin, alam ko naman na, hindi ba, kung narinig po ninyo, sabi ko, nabasa ka na rin lang naman, maligo ka na. Nagsabi ka na nga ng konti, tuloy mo na. Pero kayo po ba, kung personally, naniniwala kayo sa katotohanan ng mga sinabi ni Madam Garma? Naniniwala ako dahil noon pa man naniniwala na ako dahil sa mga sabi-sabi ng mga kasamahan ko sa kapulisan dati. Matatandang idinawit ni Garma dating Pangulong Digong Duterte na sinasabing nag-utos na ipatupad ang Maladabaw model ng war on drugs. Hindi naman kumbinsido ang dating legal counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa mga ibinunyag din dating PCSO General Manager Royina Garma. Tawag na ito na sinabi ni Garma na umano'y pagpapatupad ng dating Pangulong Digong ng Maladabaw model ng drug war sa buong bansa. Kapanayam ng DCRH at radyo natin, sinabi naman ni Panelo, tila tinakot at pinilit lamang si Garma na sabihin ang kanyang salaysay na ginawa lamang din ng isang abogado. Ayon kay Panelo, maraming loopholes o sabit sa naging affidavit dahil hindi nagtutugma-tugma ang mga inilahad niyang pangyayari sa pag-implementa ng drug war. Ang tingin ko as a lawyer, this was craftily made by a lawyer para yung namimilit si Royina Garma na ituro si Presidente at sira si Presidente, pinagbigyan niya, but at the same time, yung kanyang affidavit will never stand in court. Samantala, itinanggi din ni Senator Bongo ang tinatawag na reward system sa gera kontra illegal drugs ng dating Pangulong Digong. Sa ambush interview sa Senado, iginit ni Senator Go na walang reward system na ipanatupad doon kapalit ng buhay ng sinuman tulad ng ibinunyag ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa House Quad Committee nitong Biyernes. Wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang police dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong gobernador, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system. Samantala, pinauubayan na lamang ni Senator Go sa publiko ang paghusga sa naging kampanya kontra illegal drugs ng Duterte administration. Sinabi ni Senator Go na malinaw naman na marami ang nakinabang sa war on drugs ng dating Pangulo. Ngunit ang ipinagtataka niya ngayon ay kung bakit parang nababaliktad ng sitwasyon, nahahaluan ng politika gayon dati, standing ovation pa ang mga kongresista at ang mga senador kapag binabanggit ang war on drugs. Po natin ang taong bayan ang humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad.
Tiniyag naman ni dating PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, wala siyang natanggap na anumang kautusan o ulat mula sa kahit sino mang individual tungkol sa reward system noong kasagsagan ng Duterte War on Drugs. Kaugnay ito nang isiniwalat ni dating PCSO General Manager Rima Garma na reward system at extrajudicial killing sa kasagsagan ng kampanya kontra illegal drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Eleazar, sa loob ng 6 na buwan niyang pag-upo bilang PNP Chief, tanging natanggap niyang instruction mula sa Pangulo o dating Pangulong Digong ay gawin ang tama at legal. Ito ang kanyang naging dahilan at motibasyon para isamite ang questionableng police report sa anti-illegal drugs operation sa Department of Justice. Pati na rin para magpalagay ng body-worn camera sa mga polis na humihingi ng guidelines mula sa Korte Suprema ukol sa mga protocol sa mga operasyon kaugnay ng illegal drugs para sa diwa ng pananagutan at transparency. Sinabi pa ni Eleazar, noong kasagsagan ng kanyang termino, masigit nilang pinagtuunan ang implementasyon ng health protocol at ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kahit naman ho si dating Police Chief Carlos, nagsabi rin po na wala siyang natatandaang katulad na utos doon sa binabanggit ni Garma. Naninindigan naman ng Malacanang na hindi na babalik pa ang Pilipinas sa International Criminal Court. Sagot ito ng palasyo sa panawagan ni National Union of People's Lawyer Advisor at dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares upang makipagtulungan ng pamahalaan sa ICC. Ito'y kasunod ng isiniwalat ni dating Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma sa Quad Committee hearing kaugnay ng reward system sa pagpatay sa mga drug suspect noong Duterte administration. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na babalik pa sa ICC ang Pilipinas at hindi rin niya aasahan na mababago pang isip tungkol dito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ginit pa ni Bersamin, paulit-ulit nang sinabi ni Pangulong BBM noon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas sa katwirang gumagana naman ang hustisya sa ating bansa. Itinanggi naman ni Police Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra ang ibinunyag ni dating PCSO General Manager Royina Garma na siya ay nasa likod ng pamamaslang kay Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili noong 2018. Ayon kay Albotra, confused si Garma sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon at sa katunayan ay naaawa siya rito. Sa gitna ito na nagpapatuloy na investigasyon ng House Quad Committee ukol sa Duterte War on Drugs. Matatanda ang binaril noon si Halili ng sniper habang nasa flag raising ceremony sa Tanawan City Hall at pinaniniwala ang may kaugnayan sa politika ang kanyang pagkasawi. Nakilala noon si Halili matapos na iparada ang mga naarestong mga suspect ng illegal drugs habang nakaposas at may nakasabit na malaking banner na nakalagay na sila ay sangkot sa illegal drugs. So, kung may kampanya niya laban sa illegal drugs, bakit ipapapatay? Samantala, sa iba pang mga balita, ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na naging pagsubok ang 2024 sa Department of Agriculture at ang mga natutunang aral mula sa mga hamon ay dapat na magtulak sa ahensya na magtrabaho ng mas mahusay pa sa susunod na taon. Sa huling Management Committee meeting ng DA ngayong taon, inilarawan ng kalihim ang 2024 bilang isang perfect storm ng mga paghamon na sumubok sa katatagan ng iba't ibang tanggapan ng DA at ang kanilang mga pagsisikap at inisyatibo ay pinuri mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa pagpuproduce ng pagkain sa kabila ng hamon sa klima at sakit, sinabi ni Secretary Laurel na ang pinakatumanggap ng papuri ang inisyatibong i-stabilize ang presyo at supply ng pagkain dahil sa nakatulong ito sa pagbaba ng inflation. Lalong bumagal ang inflation noong Setyembre sa 4-year low na 1.9% dahil sa mas mababang presyo ng pagkain, partikular na ang bigas. Ang mas stable na presyo ng pagkain, kabilang ang asukal, sibuyas at isda, ay nakatulong din upang mapataas ang trust rating ng Pangulong Marcos ayon naman sa pinakahuling survey ng Publicos Asia.
Matapos ang record rice harvest at paggawa ng higit na kalahating milyong bagong trabaho noong 2023, sinabi ni Laurel na nagpatuloy ang positibong pagbabago na ito sa unang kalahating taon kung saan nadagdag ang sektor ng 8.5 million tons ng palay at 3.7 million tons naman ang mais na ani nito. Ipinagmamalaking inanunsyo ni Secretary Laurel na sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, ang National Food Authority ay may sapat ng supply ng palay. Pati naman ang DHE ang mga isyong kinakaharap ng sektor kabilang mataas na fuel at input cost. Pagtuyot, mga pagmahang dulot ng La Nina, mga disruption sa value chain. Yan man binigyan din niya na hindi napigilan ng mga balakid na ito ang sektor sa pagkamit ng tagumpay sa livestock, poultry at crop production, kaya tumaas ang pag-asa para sa 2025. Mahigit 3 million pesos na halaga ng illegal drugs na kumpiska sa Central Luzon. Meron daw pong 166 na mga drug suspect na aresto. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pinigting na pulis operasyon kontra illegal na droga sa Central Luzon sa isang linggong ikinasang drug operation, sa ulat mula sa Camp Oliva City, Pampanga, nakumpiska ang 284.890 gramo ng shabu, habang sa marijuana ay 9,807.609 gramo na nagkakalaga kabuuan nito sa 3,114,163 pesos. Nadakip naman ang 166 na drug suspect na pawang sangkot ang mga ito sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga sa 112 na ikinasang drug operation. Samantala, pinuri naman ni Regional Director Police Brigade General Rodrigo Maranan ang kapulisan sa Central Luzon sa kanilang dedikasyon sa matagumpay na pagkakadakip sa mga drug suspect at pagkakasamsam sa nasabing malaking halaga ng droga. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Binigo naman ang Bureau of Customs, Port of Clark, ang tangkang pagpupuslit ng illegal drugs nang maharang nito ang halos 5,000 ecstasy tablets o party drugs na nagkakahalaga ng higit sa 8 milyong piso. Ang illegal drugs ay nakahalo sa coffee beans na nakalagay sa 3 kahon na nagmula sa the Netherlands. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, nakatuwang ng BOC sa pagkumpiska ng illegal drugs ang PIDEA, Enforcement and Security Services ng ahensya, ang Customs Anti-Illegal Drug Task Force at ang Customs Intelligence and Investigation Service. Nang dumaan sa BOC X-ray Inspection Project, nakita ang mga suspicious shipment kaya isinailalim ito sa K9 inspection ng PIDEA at nakumpir nga na ito'y nagtataglay ng party drugs. Ayon kay Commissioner Benvenido Rubio, bahagi ito ng commitment ng ahensya na pagtingin ang illegal drugs campaign batay na rin sa utos ng Pangulong BBM. Isang babae kritikal ng mabundol ng single motorcycle sa bayan ng Mahaplag, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga. Isang babae kritikal matapos mabundol ang single motorsiklo sa bayan ng Mahaplag, Leyte. Kilala ng PNP ang biktima na si Manny, 20 anyos, residente ng Barangay Polahongon, Mahaplag, Leyte. Nangyari ang insidente sa National Highway ng Barangay Polahongon sa naturang bayan. Ang nakabundol sa biktima ay isang single motorsiklo na minamaniho ni Ben, 29 anyos, civil engineer ng DPWH, residente ng Perles Village, Barangay 93, Tacloban. Sa investigasyon ng PNP, single motorsiklo galing Tacloban papuntang Sugod, Southern Leyte. Pagdating sa National Highway, Barangay Polahongon sa Mahaplag, Leyte, aksidente na sinalpukan ng biktima ng single motorsiklo sa tabi ng daan at nagtabo ng sugat sa katawan, kaya tinakbo sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Ganda Umaga Pilipinas. Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit.
Hinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo sa ang mga grupong nagnanais magsagawa ng fundraising activities, gayon din ang mga pamahalang lokal. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, naprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales para sa kanilang bingo events na may pahintulot nga mula sa PAGCOR. Maaaring makapagbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpaplano depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag din sa makabuluhang gawain. Hindi naman itinuturing na empleyado ng gobyerno ang mga manggagawa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na nasa ilalim ng Contract of Service o Job Order. Base sa naging ruling ng Korte Suprema, hindi nasasakop ng Civil Service Law and Rules ang nasabing mga manggagawa. Kasunod dito ng sinampang illegal dismissal complaint ng mga apektadong manggagawa sa Civil Service Regional Office 6. Iginit ng Korte Suprema, walang employer-employee relationship sa pagitan ng gobyerno at mga job order at mga contract of service workers. Ipit-bingi na menor de edad na lunod naman sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigan. Romy. Nalunod ang isang bingi at piping minor de edad na lalaki sa isang sapa sa Imelda Village, Baguio City kahapon. Nakilalang biktima na si Marvic Corpus de la Peña, 14 anyos at nakatira sa St. Joseph Village, Baguio City. Batay sa report ng pulisya, abalang naglilinis at kumukuha ng kawayan si Raymond Heron Cangco ng mamataan ng 2 minor de edad na pumasok sa bakuran ng isang Onofre de Mesa. Balak umano ng 2 bata na nakawin ang bisikleta ni de Mesa, subalit na booking sila ng may-ari. Dahil dito bigla umanong tumalon sa sapa si Marvic de la Peña, kaya ito nalunod. Nagtulungan ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection, PNP at iba pang volunteers at agad nilang naiahon sa sapa ang katawan ng minor de edad at sinugod sa paggamutan. Nakatakas naman ang kasama ng biktima. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jones de Gina. Samantala, panibagong magkahiwalay na pamamaril na itala naman sa Dos Maguindanao del Norte at SGA BARM. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Biktima ng riding in tandem itong 2 kataong magkaangkas sa motorsiklo na pinagbabaril hanggang sa mapatay ang driver na si Jose Buagas, habang nakaligtas naman ang angkas nitong si Jake Riingin. Ayon sa Midsaya Police Station, galing ng katabing bayan ng Daltupiang ang mga biktima na sinundan ng riding in tandem at pagsapit sa bahagi ng poblasyon 7 ng Midsaya, Cotabato Province. Dito na pinagbabaril ang mga biktima. Samantala, sa bayan naman ng Daltuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, pinagbabaril patay din ang isang ama na si Johari Karim, habang kasama nito ang 3 minors na mga anak. Nabatid mula sa Dalican Police Station, sakay ng pampasaherong sasakyan ng biktima at magpaparefill lang sana ng tubig maiinom. Nang tabihan naman ng riding in tandem ang POJ at pinagbabaril ang biktima. Agad itong binawian ng buhay habang walang magawa kundi ang umiyak lamang ng 3 minors na anak ng biktima na na-witness ang pagbaril patay sa kanilang ama. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sukran. Samantala, sa iba pang mga balita, 48 anyos naman sa Mangaldan, Pangasinan, patay sa leptospirosis. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Basantos siya kabasanid sa Kuyamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Nagluluksangan ng isang pamilya sa barangay Gigilunin, Mangaldan dahil sa pagpanaw ni Sammy Reyes, 48 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon sa misis ng biktima, noong September 27 nagsimulang manghina ang kanyang asawa at nanlalabo ang paningin nito, kaya pinacheck up nila noong October 3 at dito na natuklasan na may leptospirosis ito. Kaya sumailalim ito sa gamutan, subalit makalipas ang 10 araw ay binawian din ito ng buhay. Nakuha mo na ng biktima ang sakit dahil sa
sa paglusong nito sa tubig baha sa kabila ng pagkakaroon niya ng sugat sa paa. Sa ngayon nakaburol na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan. Ayon kay Dr. Roel Bobis ng DOH-CHD1, umabot na sa 24 ang naitalang nasasawi dahil sa leptospirosis sa buong Region 1 ngayong 2024. 7 ang naitalang namatay sa Pangasinan, 7 rin sa Dagupan City, 7 sa La Union, 2 sa Ilocos Sur at 1 sa Ilocos Norte. Paalala ng mga autoridad, iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat. Ito si Freddy Fajardo, Aristartid Tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga, inalerto naman ng Angkor Madrona Party List ang publiko laban sa pagsipa ng kaso ng HIV/AIDS. Binigyan diin ni dating Assistant Secretary Cecil Santos, Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Angkor Madrona Party List ang kahalagahan ng early testing laban sa nasabing sakit. Batay sa datos ng Department of Health, sinabi ni Santos na pumalo na sa halos 50,000 ang mga kaso ng newly diagnosed advanced HIV disease sa bansa hanggang nitong Agosto. Naniniwala ang Comadrona Party List nominee na resulta ang pagdami ng mga nadadali ng HIV sa late testing at pagiging ignorante. Dinanggit pa ni Santos ang pag-aaral ng Population Institute ng University of the Philippines noong 2021 kung saan lumitaw na 35% ang mga may edad 15 hanggang 24 ang hindi naniniwala na nakababawas ng panganib na mahawa sa HIV ang paggamit ng kondom. Bumagsak din na niya sa 76% ang awareness ng mga kabataan tungkol sa nasabing sakit. Ang pinakamababang anta simula nang maitala ang 95% na youth awareness noong 1994. Pinapayuhan ng Comadrona Party List ang publiko na maagang magpatingin sa doktor upang maagapan ang HIV at hindi mauwi sa pagkamatay. Iminungkahi naman ni Senator Amy Marcos ang pagkakaroon ng kursong Arms Engineering sa mga state universities at mga colleges. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ng Presidential Sister na isa ito sa mga dapat gawing hakbang ng gobyerno na ipirmado na ng Pangulong BBM ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Maaari din na niyang palakasin ang pagmamanufacture ng mga paltik o homemade firearms sa Danao City sa Cebu basta't papasaho sa mga standard at pagganahin na ang research and development para sa sariling defense manufacturing industry ng bansa. Sinabi pa ni Senator Marcos, marami namang interesadong mamuhunan sa muling pagbuhay ng industriya, mapalokal man o mga dayuhan. Naniniwala si Senator Amy na mapapadali ang implementasyon ng bagong batas dahil sa naamyendahan na ang procurement law. Nananawagan rin siya na gawing exempted ang mga gumagawa ng defense materials mula sa National Internal Revenue Taxes, Value-Added Taxes at Customs Duties. Idinin pa ni Senator Marcos na napapahunang suportahan ang mga gawang Pinoy upang manumbalik ang sarili nating defense manufacturing industry at hindi na mamalimos ng mga segundamano sa ibang bansa ang pwersa ng ating pamahalaan. So, tinanggal na natin yan sa procurement, tapos ikalawa, itong SRDP, tapos yung firearms definition, aayusin natin. Pero in the meantime, nag-aakit na tayo ng iba't ibang investor para dumating na sila. Tapos kinukumpuni na sino yung mga kapasidad, hindi lang naman arms corps, may mga maliliit katulad ng sinabi mo. At merong mga exporter na medyo ayos naman. At dati kasi, meron rin tayo dyan sa Bataan, sa paligid ng Philippine Arsenal, yung tinatawag na kuan na eco zone. Pag gumagawa ka ng defense material, libre ka sa iba't ibang buwis. Pwede ka magpasok ng kagamitan, pwede rin mag-export ng walang mga taxes. So sana mabuhay ulit itong mga eco-zone ng self-defense, reliant defense industries. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30 mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, manikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't kasi pahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Alam ba ninyo na ilang supporters ni Ate Guy, ni Nor Honor, hindi pabor sa pagtakbo niya sa politika? Detalye na balita mula kay Morley Alino. Morley, good morning.
Sing ng showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang ilang mga Noranians. Naku, Kuya Angel, kung sinusuportahan nila mga pelikula ni Nora Honor o yung iba pang mga proyekto nito, this time, ilan sa mga Noranian ang hindi susuporta at hindi boboto kay Nora Honor para naman daw mailigtas nila sa tiyak na kapahamakan ang kanilang iniidolo. Tingin kasi nila, hindi tama o mali ang naging desisyon ni Nora Honor para sumabak pa sa politika. Well, si Nora Honor, kung matatandaan, ay second nominee ng People's Champ Party List na kung saan ay kapag nanalo ito, magiging abala ito sa politika. Ayon sa kanyang mga fans, sana raw ay bigyang priority ng superstar ang kanyang kalusugan kesa ang pumasok sa politika. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ano nga bang meron sa politika at lahat ho ay gustong tumakbo? Mabuti na lang si Ivana, ano ha? Ivana Alawi, sabi niyo, gagawin ko dyan. Hindi naman ako maalam sa paggawa ng batas. O sana ho nakikinig ho sa kanya yung mga nag-a-aspire na maging politiko na hindi naman ho handa sa paggawa ng batas. Baka matulad na lamang ho kayo doon ho sa mga nakaupo ngayon dyan na miyembro ng Committee de Silencio. Mahiwagan Tunog! At ito na tayo sa Mahiwagan Tunog. Malaki ng premyo. 7,000! 7,000 po naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ayan ha. Sabi ko nga ho sa inyo, hindi ho yan tabo, hindi rin ho palanggana na ginagamit habang kayo po ay nagsashower. Ayan ha. Tingnan ho ninyo doon sa logo po ng Angkong Matrona Party List. Nandun po yung isa sa mga items na ating hinahanap sa ating Mahiwagang Tunog. Medyo mahaba po yung isang item na yon, ano ha, na ginamit po sa ating Mahiwagang Tunog. Ang inyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nababanggit na lamang din po ang Komadrona. Nananawagan nga pala tayo sa mga buntis. Baka gusto nyo mapasama sa Midwives Foundation of the Philippines sa Second National Buntis Assembly. Katuwang po ang DCRH at ang radyo natin nationwide, kung saan inimbitahan ang may 1,000 buntis mula sa 5 syudad ng National Capital Region. Iyon po yung mga taga Mandaluyong, Makati, Pasig at Pateros, gayon din sa Taguig. Kalusugan mo, alagaan ko o aalagaan ko, pagbubuntis mo, babantayan ko. Hindi po ako ito ha, tema ho ito ng mga komadrona. Ito ang tema ng National Buntis Assembly, gaganapin sa Star Mall Show Boulevard, Mandaluyong City, November 9. Ang isasagawang National Assembly taon-taon at ito po ay naglalayong makapaghatid ng kapaki-pakinabang na mga impormasyon sa mga buntis, para magkaroon sila ng maayos na panganganak. Ito ay sa pagtulungan ng Midwives Foundation of the Philippines, DCRH Operation Tulong, DCRH TV at radyo natin nationwide. Maraming salamat nga pala kay Congresswoman Camille Villar, ay Speaker Martin Romualdez, kay sa Tingog Party List, DKT Health Incorporated, particular na yung Trust Condom, Pediatrica, para sa kanilang tiki-tiki, paracetamol, biogesic, ascorbic acid, Celine at Celine Plus. At maraming salamat din po sa Taishu, tagagawa ho ng Tempra. Maraming salamat din po sa Massage and Feeding Care Center ng MB My Breast Friend. Meron pala ganun. EQ Colors Diaper, Nature Spring Water, Asia Brewery Corporation, Absolute Bottled Water, Yakult Philippines, Sunny Care, at Bed, Areds Copara. Ayan, yan po yung mga katulong natin dito po sa ating Second National Buntis Assembly. Maganda umaga, Pilipinas! Pero babatiin ko na rin ang happy birthday yung pamangkin ko dyan sa Kota Kinabalo. Si Anwar Mood Shakir. Ang pangalayo niyan ay Botak. Yan. Ang napangasawa niya ho anak ng aking Diko. Happy birthday Anwar. Alhamdulillah. Yan. Dahil nga po sa iyong pagdiriwang ngayon ng iyong kaarawan.
Batiin ko rin yung aking pamangking seaman na nakatutok ho sa atin sa mga panig ng mundo ngayon. Isa ho sa mga seaman, sa mga mandaragant na nakatutok sa atin all over the world, si Eugene Howard. Eugene, ito din ho isang napakabuting tatay ho sa kanyang mga chikiting. Happy birthday kay Eugene Howard. Ayan, kita nyo, pogi. Yung mga anak niya, hawig na hawig sa kanya. Isa pang nagbe-birthday ngayon, kaibigan ko rin si Mary Ann Kua. Mary Ann, happy birthday. At ang aking Uncle Palos, si Uncle Charlie Palmones. Ito ho'y more than 80 years old. Hindi ko na sasabihin kung ilang taon ho talaga siya. Ang tanong ho namin lagi sa kanya, Uncle, nasaan na ang iyong anting-anting? Maganda umaga, Pilipinas! At sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan, magbaon ho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga na din po pala sa ating mga suki dyan po sa San Diego, California, sa ating mga midnight singers, sina Junior Bao, si Ma'am Lloyd, si Sir Art, at saka si Ma'am Linda, at syempre ang kanilang lead vocalist na si Ma'am Cora. Ayan, Boss Manny, okay ka na ba? Maganda umaga, Pilipinas! Si Pokwang daw po tumanggi sa mga alok na pasukin ang politika. Buti naman. Yan po naman ay babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Mariing itinanggi ng komedyanteng si Pokwang ang balitang nag-file daw ito ng Certificate of Candidacy sa Antipolo. Siya ang isa sa napabalitang tatakbo raw bilang konsehal sa naturang lalawigan, pero wala raw siyang balak na pasukin ng politika kahit marami ang nag-aalok sa kanya. Heto ang kwento ni Pokwang. Pero hindi ko linya yan, ayoko. Hindi wala sa isip mo talaga? Wala. Pwede ka naman tumulong nang hindi ka nakaposisyon, di ba? Pero okay lang yan. Blessed naman ako sa buhay, di ba? Nakakaluwag-luwag ka nga. Pwede ka naman tumulong na kahit sa maliit na paraan, di ba? Nang hindi ka papasok sa... Ako, sa akin lang yun. Pero kung sa tingin naman ng iba na mas mamalawak yung mabibigay nilang tulong kung nakaposisyon sila, why not? Yan ang pahayag ni Pokwang, at dahil maganda naman daw ang takbo ng kanyang showbiz career at pati ang mga nasimulan niyang negosyo ng mga tinitinda niyang mga bottled na ulam, ay pwede naman daw siyang makatulong kahit wala naman daw siya sa posisyon sa kanilang lugar. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa si Pokwang matalino, O hindi ko sinabing hindi matalino si Wala ko sinasabing gano'n, Halos 3 pisong taas presyo sa produktong petrolyo ang ipatutupad ng mga oil company ngayong araw. Sa anunsyo ng mga oil firm, tataas ng 2.65 ang presyo ng kada litro ng gasolina. Mas mataas naman ang kada litro ng diesel, 2.70. 2.60 naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang mataas na presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa lumalalang kaguluhan sa Middle East at unplanned refinery outages. Ipinapanukala ng grupong United Filipino Consumers and Commuters na suspindihin muna ang petroleum excise tax. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na oil prices o pagbabago sa oil prices, kabilang ang bago na namang malakihang taas presyo ng petrolyo ngayong araw na ito. Nananawagan si UFCC President Rodolfo Habiliana sa pamahalaan, suspindihin muna ang ipinapataw na value-added tax. Tulong para mapagaan ang bulsa ng mga consumer. Bukod dito, binigyan din ni Habiliana na dapat magkaroon na tayo ng sariling mapagkukunan ng petrolyo sa Pilipinas. Ang pwedeng magawa ng ating gobyerno rito, kinakailangan po for advance yung pagpaplano. Dapat po meron sariling
stockpile ang ating gobyerno na hindi lang tayo umaasa dun sa kumpanya ng mga oligarko na may control nitong mga tinatawag nating petroleum products. Ano po? Dapat tignan na talaga yung sinasabing oil deregulation law na batas. Dahil nung binigay natin ito, naging deregulated ito, ipinaubaya na lang natin sa dikta ng pandaigdigang merkado. Dismayado ang grupo ng mga guro sa pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue bilang medium sa pagtuturo mula kindergarten hanggang grade 3. Ito ay matapos ang otomatikong pagsasabatas ng Republic Act No. 12027 nang hindi mapirmahan ng presidente sa loob ng 30 araw mula nang matanggap ng kanyang opisina. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, hindi solusyon ang pag-alis sa mother tongue sa pagtuturo dahil sa ang totoong problema ay ang kakulangan ng pondo at ang pagpapatupad o ang pagtupad sa tungkulin ng Department of Education at iba pang kaugnay na ahensya. Una nang nagpahayag ng pagtutol sa naturang hakbang si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at sinabing pag-abandona sa kontribusyon ng inang wika sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas ang pag-aalis dito. Tinutulan din ng alyansa ng mga tagapagtanggol ng wikang Pilipino o Tanggol Wika ang pagpapatigil sa mother tongue bilang wikang panturo mula kindergarten hanggang grade 3 sa bansa. Sa inilabas na pahayag ng grupo, naniniwala ito na mas madaling matututo ang mga bata kung wikang sarili ang ginagamit sa pagtuturo. Kapagbasura rin na nila ng mother tongue-based multilingual education. Paliwas ito sa rekomendasyon ng halos lahat ng eksperto sa pagtuturo at edukasyon. Punto pa ng Tanggol Wika ang anumang kakulangan sa naging implementasyon ng programa mula 2013 hanggang 2023 ay hindi dapat isisi sa programa mismo kundi sa kakulangan ng pondo para sa sistemang pang-edukasyon. Tulad na lamang niya ng kakulangan sa mga storybook, textbook, glossary, mga diksyonaryo at iba pang mga mahalagang material panturo at kakulangan ng sapat na pagsasanay sa mga teacher na magamit ang pagpapatupad ng naturang programa. Samantala, paggamit nga ng mother tongue sa pagtuturo sa mga bata dapat nang itigil. Ayon naman ito kay Senator Sherwin Gatchalian. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpaan sa RH28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Education o DepEd na itigil na ang paggamit sa mother tongue sa pagtuturo sa mga bata mula kindergarten hanggang grade 3 na itinakda ng Republic Act No. 10533 o ang K-12 law. Ito'y matapos maglapse bilang isang batas ang Republic Act No. 12027 dahil dito ay muling babalik sa Pilipino at Ingles ang pagtuturo sa mga bata. Gagamitin na lamang ang mother tongue para sa mga bata na iisa ang kanilang pananalita. Ayon kay Gatchalian, malinaw sa mga pag-aaral na hindi naging matagumpay ang implementasyon ng mother tongue program lalo na kung ang mga mag-aaral ay magkakaiba ang ginagamit na salita. Napatunayan sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS noong 2019 na 9% lamang sa 16,287 na paaralang na survey ang nakasunod sa mga kondisyon para sa pagpapatupad ng mother tongue program. Dagdag pa dito ang mga pag-aaral sa ilalim ng lingua franca mula 1999 hanggang 2002 at ang lubwagan noong 1999 hanggang 2011 studies. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond Adpaas. O nga naman nagpapasaw kayo ng batas pagkatapos hindi na ito bago. Sa totoo lang, parang yung problema natin sa pagtuturo din ng STEM, mga STEM courses. Meron hong programa para sa pagpapastrak ng pagpaparami ng mga teacher para sa angkop na pagtuturo ng science at math. Kaso hindi naman ho talagang pinondohan at saka hindi in-implement fully ng Department of Education. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon kulela ho tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mag-chocolate na lang muna tayo. Tangerine Chocolate, available po sa 0919-0955-935. Ano po itong Tangerine Chocolate? Yan po ay tsokolating brand ng tsokolate ng mga taga-lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ng Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim
sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ayon po kay Dr. Helen Tan, ito po'y 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng Department of Science and Technology. Kaya world-class ang dating. Sabi po ni Dr. Helen Tan, habang tinatangkilik natin ang gawang atin, habang tinatangkilik natin ang produkto ng ating mga magsasaka, lumalakas ang ating ekonomiya, lalakas din eventually ang ekonomiya ng bansa. Tangerine chocolate, tangkilikin ang gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga din po sa mga taga-Lucena. Dr. King Tan, maganda umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Namimiss na kayo ng mga taga-Lucena at iba pang mga kalapit-bayan dyan po sa District 2 ng Quezon. Samantala, sa iba pang mga balita, walang balak naman ang grupong pisto na humirit ng taas pasahe sa kabila ng nakaambang malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Piston Pasay Secretary Martin Lapitan, batid nila na lalo lamang mahihirapan ang mga commuters sakaling magkaroon ng taas pasahe, lalo't mataas na rin ang presyo ng mga bilihin. Ngunit tumihirit ang Transport Group ng fuel subsidy sa gobyerno upang maibsaw naman ang epekto ng big-time oil price hike sa mga tsuper. Ayon sa ilang jeepney drivers, nauuwi lamang umano sa krudo ang kakarampot na nilang kinikita, dagdag pa ang malalang traffic na kinakaharap nila araw-araw. Pinaiikot na lamang umano ng mga oil company ang mga tsuper dahil sa laki ng itinataas ng presyo ng mga produktong petrolyo kasunod ng katiting lamang na ginagawang rollback. Dahil sa ngayon kahirap ng pasada namin, halos napupunta lang ulat sa sa krudo, sa panggas namin. Dapat naman magbigay sila. Suggestion na lang namin, baka pwedeng sa world subsidy na lang para sa mga driver. Kasi apektado rin ang commuter, isa rin akong commuter. Maganda umaga, Pilipinas! Dinipensahan naman ng Manila International Airport Authority ang ipinatupad ng taas singil sa parking sa Ninoy Aquino International Airport. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni MIAA spokesperson Attorney Chris Noel Bendijo, lain lamang nitong mapigilan ang pagpapark ng wala namang pakay sa paliparan. Ay kay Bendijo, kapansin-pansin ngayon ang mas maluwag na parking kumpara noong 300 pesos lamang ang overnight parking. Noong hindi pa niya itinataas ang singil, nasa 95% ng mga nakapark sa establishmento wala namang susunduin o kaya wala namang palang ihatid sa NAIA. Paglilinaw pa ni Bendijo, 50 pesos pa rin ang unang 2 oras ng parking at 25 pesos naman ang dagdag sa bawat oras na mag-e-extend. 49 na makalipas ang alas 4 na umaga. Babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga isyong napapanahon,
Mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Uno, oras ho para tayo mag-ultabayo, pero ang sabi ho ng mga eksperto, mas maganda 2 kapsula bago po matulog, mga 1 oras bago matulog, ang pag-inom natin ng ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganyan ho siya kapotenta. Ang pag-aaral po ng mga dalubhasa sa ilalim po ng isang napakahabang clinical trial sa Japan nagpapatunay na ang ultabayo, pagpasok po ng katawan natin, yung postbiotic, na-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Kaya nakatutulong po ang ultabayo at ang postbiotic sa pagpapalakas ng ating immune system. Habang tayo natutulog, itinataboy ang mga toxins at nagre-rejuvenate ang ating immunity. Lumalakas ang ating immunity. Na-achieve natin ang magandang tulog sa tulong nga po ng ultabayo. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang disposisyon natin dahil may panibago tayong lakas sa pagharap ng panibagong bukas. Ayan, ha? Kaya mag-ultabayo tayo araw-araw para magabayan tayo sa pagkakaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Para ho sa mga may concerns pa tungkol po sa ultabayo, may mga katanungan po kayo o may mga kinalaman sa kanyang kalusugan, mag-text po kayo at may mga kasambay na medical expert sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. Available po ang ultabayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Meron din po sa Mercury Drug, sa lahat ng branches ng Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Personal na alamin naman ni Senator Amy Marcos sa mga problema at hinaing ng mga magsasaka dito po sa Cavite. Kabilang sa nais malaman ng Presidential Sister kung gaano kalaki ang latay ng Executive Order No. 62 sa mga lokal na mga magsasaka halos 4 na buwan matapos ipatupad ang tapyas taripa sa imported na bigas. Ikinakaalarma kasi ni Senator Amy ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura at ang halos kawalan ng kabataang nagtatrabaho na sa mga bukid. Nagpahayag pa ng pagkadismaya ang mambabatas dahil batay sa kanyang pakikipagdialogo sa mga magbubukid. Sila pang nagugutom at pinakanahihirapan samantalang silang naglalagay ng pagkain sa hapag ng mga Pilipino. Ngayong araw, dadalo si Senator Marcos sa groundbreaking ceremony ng Farm to Market Road Project sa General Emilio Aguinaldo. Ito po sa Cavite bilang guest of honor at speaker. Pagkatapos na ito ay tutungo naman siya sa PCL Northern Samar Chapter Seminar workshop sa Tagaytay City. 54 makalipas ang alas 4. Nagpahayag ng kahandaang magsabi ng kanyang nalalaman ukol sa Duterte War on Drugs ang dating NAPOLCOM Commissioner na si Edelberto Leonardo. Kasunod ito ng pagbaba sa pwesto ni Leonardo bilang Commissioner ng ahensya. Ayon kay Manila Representative Benvenido Abante, bahagyang nakapag-usap na sila ni Leonardo ukol sa pagsasabi ng iba't ibang detalye hinggil sa Cassie Ward at extrajudicial killings na isiniwalat ng dating PCSO General Manager na si Royina Garma. Nasa custody na ngayon ang Kamara si Leonardo matapos na mapatawan ng contempt ng Quadcom o sa Quadcom hearing. Samantala, nilinaw naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Marbers na hindi ibig sabihin na kapag nagsiwalat ng impormasyon o nagsumite ng affidavit ay 100% na itong pinaniniwalaan kaagad. Tinawag namang sinungaling ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito ay matapos na ituro na Espinosa si Senador Bato na siyang nag-utos noon daw para idiin sa iligal na droga si dating Senador Leila de Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Bato na taliwan sa mga pahayag ni Kerwin dahil umamin ito ng source niya ng kanyang illegal drug si Peter Lim at si General Vicente Luot. Iginit din ni Bato na wala siyang kinalaman dito lalo't Department of Justice at NBI ang may hawak sa kaso ni dating Senador Leila de Lima at hindi ang PNP na dati niyang pinamumunuan bilang PNP chief. Anong kinalaman ko sa kaso ni de Lima? Bakit ko siya tuturuan na idawit si de Lima? Wala man akong concern sa kaso ni de Lima dahil hindi man ang PNP ang nag-case build up at nag-file ng kaso laban kay de Lima. Direct yung DOJ. DOJ and BI ang nagtrabaho noon, hindi kami sa PNP.
So bakit ko siya pipresurin na magsabi about De Lima? Dahil sa utang na loob at paghihiganti kaya't bumabaliktad ang confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ito naman ang sinabi sa DCRH at radyo natin ni Senator Bato de la Rosa matapos siyang ituro ni Espinosa na nag-utos upang idiin daw ang ilang personalidad sa kalakalan ng illegal drugs. Tingin ni de la Rosa, ginawa lamang ito ni Espinosa para sa mga taong tumulong na ma-dismiss ang kanyang kaso. Maaari na niyang ginagamit din si Kerwin para sa isang demolition job kontra sa dating administrasyon o kaya ay paghihiganti nito sa mga Duterte at mga kaalyado nito dahil sa kanyang pagkakakulong. Napakalaking drug lord, number one enemy of the state yung drug lord na yan. Bakit na-dismiss ang kaso? At bakit na-dismiss itong panahon na ni President Marcos, hindi panahon Duterte? Paano siya ngayon paano siya magiging sitwasyon ngayon? Nagkakaroon siya ng utang na loob sa mga tao na nagpa-dismiss ng kanyang kaso. So kung siya ay gagamitin laban sa mga Duterte, ay by all means, gagawin niya yan. Yan ang utang na loob niya yun. Utang loob niya. Ngayon, gagamitin siya ng mga tao ng administrasyon para i-demolish ang Duterte at mga kaalyado ng Duterte. Nagbabala naman ang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government na walang sasantuhin na mapapatunayang guilty sa extrajudicial killings. Kasunod ito ng ginawang paglantad ni dating Police Colonel at PCSO General Manager Rina Garma na nagsasabing binabayaran ng mga pulis na makakapatay sa war on drug noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Sa kanyang command conference sa DILG, sinabi ni Secretary Jun Vic Rimulya na kasama ang PNP ginigit niya na walang magiging sacred cow o special treatment sa lahat ng mga mapag-aalamang sangkot sa akusasyon. Ganman, binigyan din ni Rimulya na inosente pa rin naman ang mga kinakaladkad na pangalan ni Garma hanggat hindi ito napapatunayan ng batas. Will be treated like any other person treated of such. Okay, they will be accorded no special treatment. They will be accorded no special privileges. Everyone will face the full consequence of the law and the full powers of the PNP and the institutions of the ALG. Magandang umaga, Pilipinas! Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong administratibo laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III matapos maghain ng kampo ng dating kalihim ng motion for reconsideration. Paliwanag ng Ombudsman, matagal nang tapos ang termino ni Duque bilang kalihim ng ahensya, kaya hindi na siya pwedeng maging subject pa ng administrative complaints. Kabilang sa mga kasong ibinasura ng Ombudsman ang grave misconduct, grave prejudicial to the best interest of service at gross neglect of duty na isinampa kay Duque noong August ng taong kasalukuyan. Nagugat ang kaso sa questionableng pagbili ng COVID-19 supplies at COVID kits na nagkakahalaga ng 41 billion pesos noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ay, para sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon at sa mga taga Metro Manila na na-relocate na ho dyan sa Central Luzon, ba? Talino natin itong pinakamurang ready for occupancy units na available ngayon sa market with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. Abay, mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities. Nandun ang eskwelahan, nandun ang simbahan, palengke, grocery, at iba pa hong mga kinakailangan po ninyo sa matiwasay na pamumuhay. At pati munisipyo, nasa loob po ng township ng mga proyektong yan ng Westchester Realty. Napakalapit naman po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo sa Disyembre ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Dial na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Umaga, Pilipinas!
kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing hindi nila susuportahan sa 2025 elections sa mga kandidatong mas kumakampi sa China sa issue ng West Philippine Sea. Batay ito sa resulta ng survey ng Pulse Asia kung saan 1,300 na mga respondents ang tinanong kaugnay ng pagsuporta nila sa mga kandidato na pro-China noon man o ngayon. Nabatid na 73% sa kanilang nagsasabing hindi nila susuportahan ang pro-China candidates sa 2025 elections. 5% lamang ng mga Pilipino nagsasabing nais pa rin nilang suportahan ang mga pro-China candidates, habang 23% ang hindi matukoy kung susuporta ba sila o hindi sa mga pro-China candidates. Ayon sa Stratbase ADR Institute President na si Dindo Manhita, ang sentimentong ito ay sumasalamin sa kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa mga kandidatong kumakampi sa Beijing. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa, kasama na natin. Alzar, good morning. Hello po, good morning po sa ating lahat. Wala na pong share line sa ating bansa o hindi na ito nakaka-apekto. Pero itong East Chalis ang patulining nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Isabela, Aurora at Quezon. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwas pa rin ang panahon ngayong araw, maliban na sa mga isolated na pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm, lalo na sa hapon o sa gabi. Kasalukuyan, wala naman tayong walang inaasahang LPA o bagyo na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Iyan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, may gale warning? Wala po, wala tayong gale warning. So pwedeng mangisda kahit yung mga maliliit na bangka, ha? Dito sa satellite feed na nakikita natin, parang may paparating na kulay pula. Isang kaulap po lang po yan, hindi po yan LPA. Okay. So, all set tayo. Pero itong ganitong weather system, hanggang kailan to? Sa nakita po din, sa dati na ngayon hanggang sa 3 araw, ganito pa rin ang ating panahon. Ayun. May napabalitang comet daw na after 18,000 years, 18 ba yun? O 8,000 years. Ngayon lang uli natin nakikita. Makikita ba yan dito sa Pilipinas? Sa to lang po, hindi ko po masagot. Sa ano yun? Sa astronomy, astronomy department. Sige. Thank you, Alzar. Magandang umaga. Sige po, at magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Kaya sa mga suki natin, baka po pwede tayong maglaba. Dahil siguradong hindi mangangamoy ang ating mga labahin. Matutuyo po yan dahil po sa magandang sikat ng araw. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan magpako ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Gamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pinanggihan ng Commission on Elections ang mungkahing ipatupad ang hybrid poll system sa nalalapit na 2025 midterm elections. Pagna ito ng panawagan ng koalisyong alyansa sa nagkakaisang mamamayan o 6 para sa hybrid elections dahil sa manoy kawalan ng transparency sa automated system.
Ay Comelec Chair George Garcia, kailangan pa kasi ng batas para maipatupad ang nasabing sistema at kapag patupad lang naman ang batas ang komisyon. Paliwanag po ni Chairman Garcia, aabuti ng 3 araw para sa pagbibilang pa lamang ng boto sa mga presinto na magdudulot ng pagkaantala sa halalan kung ipatutupad ang hybrid system. Sa ilalim kasi ng sistema, manual ang pagboto at ang pagbibilang ng boto sa mga precinct level, habang automated naman ang transmission at canvassing ng mga resulta. Si Benjo Basas mula sa National Chair ng Teachers Dignity Coalition kasama na natin. Benjo, magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Angelo, good morning po. Good morning sa mga taga-subaybay natin. Opo, nung bang tinatalakay yung batas para dun sa amyenda sa mother tongue, napatawag ba kayo sa hearing? Nakadalo ba kayo sa mga pagdinig? Oo. Yes po, dun sa both houses of Congress tayo naman ay nakadalo, no, at nag-state ng ating position. In fact, opposition doon sa plano ng ilang mga babatas po ng mga panahon na yan. Last year po, nagsimula na isimite yung mga panukala hinggit po dyan. Aha. So, na-consult na ho kayo, nakausap po kayo. Yung ibang mga teachers group, ganun din? Yeah, I assume po, no? Kami po, both houses of Congress, yes, no? Pero alam mo, Sir Angelo, yun ay hindi naman lang yung simpleng consultation, hearing na po yun, public hearing, no? Tapos, andun din naman, no, yung ilang mga pangunahin nating mga akademiko, no? Sa dito nga po, no, sa linguistika, no, at iba pang mga galing ng iba't ibang universidad po, no. Pero syempre, alam mo naman, no, after nung mga hearing, no, ang magdedesisyon naman dyan yung mga mambabatas pa rin na naprotat. Mukhang malakas po, no, yung suporta ng ilang mga mambabatas natin dito sa pagpapahinto ng mother tongue based multilingual education po. Oo. Kayo kasi nasa frontline, ano ha? Hirap bang intindihin ng mga kabataan pag itinuturo sa mother tongue? Ang isang usapin? Hindi naman po. Kasi pag sinabi po natin, mas yun nga talaga dapat, no, ang ituturo talaga sa mother tongue, no, yung mga subjects, no, sa kinder hanggang grade 3, no. Pero walang katotohanan, meron talagang mga problema, no, na na-encounter po yung ating system, no, in terms of implementation. Kaya sa totoong buhay, hindi naman ang issue dito ay kung epektibo ba o hindi, no, lumalabas ganun po yung aming assessment, no. Ang naging issue talaga ay hindi na ipatupad, no, ng mabuti. In fact, talagang problematic is especially dun sa mga areas na nasa boundary, no, ng mga wika, no. Kasi napaka-diverse ng ating bansa, no. At ang principle po supposedly ng MTBMLE ay turuan, no, yung mga bata, no, kung ano yung household language na ginagamit nila o gamit ang medium of instruction, no, na wika na ginagamit nila sa bahay o yung matutunan nila. Hindi ganoon yun hindi ganoon kumbaga ka-absolute, no, sapagkat yun nga po, no, may sinasabi po tayo na may mga lugar talaga, no, na hindi lang naman isang wika ang ginagamit. Mga ganyan pong problema, no, Sir Angelo. Tapos yung iba, wala naman talagang mga libro, no, walang mga materials, no. So yung mga teachers po natin, no, na naka-assign, talaga nagkakaproblema din, no. Yun yung mga problema na sabi nga namin dapat in-address, no, at hindi lang basta ay pinatigil itong program, no, itong sinasabi ng particular provision po niya ng batas, no, kasi maganda naman sana talaga. Bakit may problema, ayusin yung problema. Bakit hindi nagkaroon ng publication ng mga libro? Yun po, yun ay pagkukulang talaga, no, ng Department of Education din, ano po, no. Kung di ako nagkakamali, hanggang umabot lamang po tayo ng 16, no, na mga aklat, no.
ang wika natin around 150, no? So kapag kasunod natin yung prinsipyo na ganyan, hindi talaga tayo magkakaroon ng maayos na implementation, yung orthography, no, na sinasabi po natin, no? Kasi ito sayang yung batas kasama Sir Angelo, no? Kasi this is the first time, no, na merong ganitong pagkilala, no, yung ating batas, no, doon sa diversity, no, ng ating wika, no, sa Pilipinas, no, kaysa naman English at Filipino lang, no. Ngayon itong under this particular provision of K-12 program, sinasabi na yung mother tongue ay dapat gamitin, ano, officially, no, doon sa mga lugar. So may mga kinaharap na problema talaga, pero yun nga, sabi nga namin, ano, sana in-address natin yung problema at hindi natin pinatigil yung program. Kasi baka lalong ma-confuse yung bata, di ba? Pagpasok niya ng kindergarten, ang i-introduce ka agad sa kanya, English, di ba? Okay din yun kasi magiging very conversant siya, pero paano naman pag uwi niya, hindi naman maalam mag-English yung nanay o yung tatay? Paano siya tuturuan? Paano magkakaroon ng follow-through? Iyan po talaga, no, yung konsepto, no. At isa pa, kumbaga parang foreign sa kanya yung English, no. Or to some extent pati yung Filipino, yung Tagalog, no. Isa pa yun. Kung siya ay nakatira sa Tagalog speaking community, medyo hindi siya sanay diyan, no. Kung gagamitin mo ng language na pagtuturo mo, no, at yung mga example na gagamitin mo, no, halimbawa sa basic literacy and numeracy, ano po, no, kung letter A, apple o aso or whatever, no, kapag ganyan ang mga ginamit mong example, di ba, samantalang wala namang apple, wala namang aso sa kanyang kinagisnan na language, no. So yan po yung sinasabi ho natin, no, basta tututo sana yung bata ng pagbabasa, no, at ng mga basic na mga concept, no, ng early childhood, no, learning, no, kung ang ginagamit na wika, yung wika na alam niya, no, paghahanda rin sa kanya para doon sa shift, no, sa iba pang mas pagtaas na uri ng pagkatuto po. Paano nga pala sa mga katutubo natin, doon sa mga indigenous communities? Paano sila tuturuan ngayon? Kung nasanay sila doon sa kanilang local dialect? At least meron po tayong Indigenous Peoples Education Program din po ng DepEd. Iba pa po yun, Sir Angelo. Iba pa yun. Meron pong pagkilala yan, ano? Kasi hindi lang DepEd ang kasangkot dyan. No, meron tayong yung IPRA, no, halimbawa yung Indigenous Peoples Rights Act, no. Ang DepEd mismo ay merong mga programa, no, para doon sa edukasyon, no, ng mga IT communities po, no. But the same, kung nasa mainstream na school ang mga IT children, no, ang mangyayari ganoon din, no? So either Filipino or English din ang kanilang makukuha na lessons po. Pero again, kita ho ninyo, napaka-advanced ng Japan pagdating ho sa kanilang educational system. Pero hindi ho sila ganun kagaling mag-English. Di ba? Opo. Actually, yung language issue talaga ay malalim din po na usapin ito, no? At kailangan din talaga tayo mag-shift, no, ng orientation, ano? Kasi ang laging sinasabi ng ating gobyerno, yun yung ating presidente, no? Hindi lang naman si President Marcos, kahit yung mga nauna, ang gusto, dapat daw in-house, no? Palakasin yung English, no? Dahil ito raw yung pikat natin sa mundo, no? So parang orientation, gano'n, papunta ba tayo sa labas, no? Para maging manggagawa? If you look at our neighbors in Southeast Asia, kung na tayo lumayo, Southeast Asia na lang, tayo lang po ang ganito ka-addict, no, sa English, ano po, no. Well, to some extent, Singapore, syempre, no, at Malaysia, no. Pero tayo lang, no, yung bansa, no, na parang gustong-gusto po natin, no, na mag-English ng mag-English. Wala namang problema din, no, of course, no. Pero sinasabi nga po natin, hindi dito masusukat yung progreso ng isang bansa. In fact, ito na lang po, no, sa mga bansang binabanggit ko po, Vietnam, Singapore, no,
Malaysia, Indonesia, no? Ayan po yung mga major countries dito po sa Southeast Asia, di ba? Tayo pinahulala sa PISA o dun sa mga binanggit ko po niya sa limang bansa po niya, po, no? Ibig sabihin, may mas malalim na problema, no? Aside from language, no? Ito yung dapat i-address. Oo, hindi kasi hindi din na ipatupad yung fast track education for fast track program for STEM teachers. Hindi rin yata napondohan yun eh. Di ba? Merong special law para matulungan ho natin na madagdagan nga yung ating competency sa pagtuturo ng science at math. Anyway, ibang usapin ho yun. At under review na rin ho yata yung batas na yan. In the meantime, balik ho kayo dahil tapos ng eksperimento. Tapos na eksperimento sa mother tongue. Ay, sus, may ginoong buhay do. Wala tayong consistency kaya hindi ho talaga makausad-usad eh. Anyway, Kabenjo, thank you ha. Thank you for joining us and good luck sa mga teacher ho natin. Yes, salamat. Good morning po. Opo, maraming salamat. Si Ginoong Benjo Basas, ang National Chair ng Teachers Dignity Coalition. Umaga, Pilipinas! Tinga awalay mga akig mga mga kauturan dahil sa mga teacher dira sa Negros. Way ka mo mamangkot sa inyong mga congressman nga ang ginkambyuan ang blaod. Maganda umaga, Pilipinas! 17 minutos mahigala human malabay ang 5 sa buntag. Mahiwagang tunog! 7,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Senator Tolitz, anong hula mo dyan, ha? Hindi ho yan metal na tabo, na ginagamit sa paliligo. Hindi rin yan metal na palanggana, habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap. Ayan, ha? Walang kinalaman ho sa paliligo yan. Basta yung isa sa mga items na hinahanap natin ay nasa logo po ng Ang Kumadron na party list. Tingnan nyo yung website ho nila, ha? Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Iniling na ng Senado sa mga korte sa Pasig City at Quezon City na padaluhin ang detained pastor na si Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa hearing kaugnay ng human trafficking at sexual abuse sa October 23. Kaugnay nito, sumulat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros sa hukuman upang payagan ang presensya sa pagdinig ang pastor. Ang Pasig RTC ang may hawak sa kasong qualified human trafficking kay Kibuloy, habang ang Quezon City RTC naman ang may hawak sa child and sexual abuse cases. Naka-address ang liham ng Senate Committee kina Judge Elma Mendoza, Rafaelio Lingan ng Pasig RTC at Judge Noel Parel ng Quezon City RTC. Bukod kay Kibuloy, hiniling din ng komite sa Pasig City Court ang pagdalo sa Senate hearing ng mga kapwa-akusado ni Kibuloy na sina Jacqueline Roy, Presente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silvia Semanyes. Rider sumimplang sa EDSA Ortigas Flyover Duguan. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, sugatan ng isang motorcycle taxi rider matapos maaksidente sa ibabaw ng tulay ng EDSA Ortigas Northbound ngayong kanina lamang itong madaling araw. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nangyari ang self-accident eksakto alas 4:40 ng madaling araw, pero pasado alas 5 na ng umaga napuntahan ng mga ambulansya at mga tauhan ng MMDA. Conscious pa naman itong lalaki ng puntahan ng ambulansya, maging ng alalayan ng mga kapwa rider. Pero umaamoy na mistulang nakainom itong motor taxi rider na maswerteng walang sakay na pasero nang sumimplang sa nasabing bahagi ng EDSA Ortigas northbound. Sa ngayon, hindi naman nagdulot ng malaking abala sa mga motorista itong nangyaring aksidente at tuloy-tuloy lamang ang takbo sa nasabing bahagi ng tulay. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga, patay ang 4 katao matapos namang lumiyab ang isang Tesla car. Sumalpok pa sa isang poste.
Hindi po yan sa Pilipinas, sa France po nangyari yan. Ayon sa lokal na pulisya, hindi pa lubos na matukoy kung bakit sumalpok ang kotse pero tiyak na bigla itong nasunog na posibleng dahilan ng pagkawala ng kontrol ng driver. Hindi na makilala ang driver at 3 pang pasahero dahil sa tindi ng pagkakasunog ng kanilang sasakyan o ng kanilang katawan. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon sa nangyari habang kinukuha na rin ng mga otoridad ang komento ng Tesla sa nangyaring insidente. O nga naman, paano sasabog o paano susunog yun ng ganun kabilis? Di kuryente yun, ala naman hong gasolina eh. Diba? Oh, sa bagay, yung BYD nga daw, ano yun? Burn your dreams. Ate, burn you to death pala. O kasi kusang nag-aapoy, kaya ang daming nirecall eh. Pinarangalan ang isang babaeng guro sa Batanes na nag-viral sa social media matapos makuna ng video habang inaakyat ang flagpole ng kanilang paaralan upang ikabit ang watawat ng Pilipinas. Ginawaran ng pagkilala si Teacher Carol de la Cruz na pang-55 honoree ng Salute to a Clean Flag Movement. Sa awarding ceremony sa Rizal Park sa Maynila, binigyan din si De La Cruz ng bagong bandila na nakalagay sa wooden case. Ayon sa grupo, si Teacher Carol ay may tuturing na magandang impluensya sa kabataan na hindi ipinagkakait ang kanyang kakayahan. Umakyat nga ito ng flagpole kahit na siya ay isang babae upang maitaas lamang ang bandila ng Pilipinas. Matapos naman ang seremonya, nilapitan pa ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner si De La Cruz at iniling na turuan din ang ating mga sundalo na umakyat sa flagpole ng Rizal Park. Okay. Pero galing na madam ha. Oh. Si Carol de la Cruz si Carol de la Cruz ay guro po ng Sabidog Elementary School sa Sabtang, Batanes. Ma'am, saludo po kami sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! O yun nga palang malakas sa promo natin, si Sherwin Alparo ay mag-iikot dyan sa AFP Village, Barangay Pinasama Phase 1 sa Taguig City. Kaya sa mga taga-Taguig, dyan po sa AFP Village, lakasan ninyo inyong mga radyo, telebisyon at doon sa mga nakikinig sa cellphone, lakasan ho ninyo, nag-ikot na si Sherwin Alparo, baka kayo ang matsyempohan bibigyan ng 1,000 piso at iba pang mga premyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Sinisimula na ng Globe Telecom Incorporated ang pag-block sa mga non-photographic na mga larawan ng child sexual abuse na ngayon ay umaabot na rin sa kanilang network. Kabilang sa non-photographic images ay mga larawang ginawa gamit ang AI o Artificial Intelligence, CGI, animation, cartoon at iba pa. Ayon sa Globe Telecom, sa August 27 hanggang September 27, nakapag-block na sila ng halos 400 website na naglalaman ng ganitong mga content. Matay na rin sa pagbabantay ng Internet Watch Foundation. Binigyan din ng Globe na hindi sila titigil sa paglaban sa ganitong mga gawain upang gawing ligtas ang online environment para sa lahat, partikular na sa mga kabataan. Sa first half pa lamang ng 2024, higit sa 2,000 na rin ang nablock na mga sites ng Globe dahil sa illegal na mga aktibidad, kasama na dito ang pagpapalabas ng mga pornographic materials. Isang malalimang review sa Master Plan ng Pilipinas ang isinasagawa ngayon ng Department of Environment and Natural Resources at ang Department of National Defense bilang paghahanda sa The Big One. Ito'y matapos na sabihin ng isang opisyal ng United Nations na dapat nang maghanda ang Pilipinas sa posibilidad ng The Big One. Kapanayam kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Goizaga sa opening ng 5-day Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction, sinabi ng kalihim na kailangang i-update ang exposure at vulnerability data ng bansa. Sinabi pa ni Yulo-Goizaga, dapat na rin i-assess kung ano magiging economic cost ng sakuna o ilan at ano ang kinakailangan para makarecover ang Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na niya sila sa Office of Civil Defense at DND upang lubos na mapaghandaan ang anumang mga posibleng mangyari. Ayon sa UN Coordinator to the Philippines, Gustavo Gonzales, may nagbabadyang super typhoons o mga malalakas na bagyo, mga pagsabog ng bulkan, malalakas na pagyanig ng lupa, nakaakibat ng The Big One. Una rito, sinabi ng
Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PBOX, hinog na ang West Valley Fault para sa muling pagpapakawala ng matinding pagyanig na posibleng umabot ng magnitude 7.2 na may tinatayang epekto sa halos 34,000 na pagkamatay at mahigit naman sa 100,000 ang sugatan dito pa lamang sa Metro Manila. Ang problema natin bukod ho dun sa kawalan po ng sapat na kahandaan talaga, ala din ho tayong magandang stock ng dugo, di ba? Hindi pa ganun kalakas ang ating blood donation campaign. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30. 34 na makalipas ang alas 5 na umaga. May nadaanan ako isang article minsan sa social media. Ang sabi niya, daw mga elementary tayo, hanggang high school naman, pagka nag-i-elect tayo ng mga officer, di ba? Pagka maganda, yung kaklase natin, nominated ka agad yan. Muse, di ba? Muse, oo. Bibihira naman nagkakaroon ng labanan pagdating sa Muse dahil yung pinakamaganda talaga, lagi yan ang nominate, Tapos yung pinaka-pogi, kadalasan siya yung Adonis, di ba? Di ba? Ganun tayo, di ba? Yung medyo astig, yung medyo siga-siga, yung mga matatangkad. Nanonominate yan, Sergeant at Arms. Ayan na. Tapos yung maraming baon lagi, Treasurer, di ba? Yung maganda magsulat, Secretary. Ganun ang mga natin, di ba? Pagka nag-i-elect tayo ng officer sa classroom, ganun ang labanan Tapos yung medyo hindi pangalawang matalino, di ba? Masipag magpakopya. Vice President yan. At saka yung pinakamatalino, kadalasan yun yung president. Ganun ho tayo pumili ng mga officer noon tayo yung mga bata pa, nasa grade school pa lang tayo hanggang mag-high school, di ba? Bakit daw ngayon maghahalal tayo ng senador, ng congressman? Nakakalimutan na natin yung ating mga natutunan noon tayo po ay nasa grade school. Ngayon kung sino yung malaking hatag yun ang ating ibinoboto, di ba? Yung magandang performance, bala ka sa buhay mo, wala kang pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, may winner na, may nadali na, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, good morning, Kuya Angel. Dito nga sa napakatahimik na... Tahimik Masasabi ko lang tahimik. Ito na yung mga aso. Iba naman, alulong naman yan. Siguro nakita ka, dumaan ka, umalulong, Kaya nga, ayan, Ang tagal pa ng matagal pang undas, Matagal pang undas. Sherwin. Tulog pa yung mga kapitbahay dito. Yes, Angel. Nung elementary ka, ano lagi ang pwesto mo? Sergeant at Arms ka, no? Hindi. Adonis? Mas madalas akong PRO. PRO. Oo nga pala, yung mga madaldal, ginagawang PRO. Mga PRO, mga madaldal Ikaw yung taga-saway, ikaw yung PRO. Sergeant at mga utos yung mga teacher. Hindi, Indoy! Yung laging nautusan ng teacher, chairman of the board yun. Taga-Bura. Ako nung elementary ako, lagi akong Mas masarap nung elementary kasi pag inutusan ka bumili ng soft drinks, babalik ka, patapos na yung klase. May soft drinks. Pag tinanong, tagal mo bumili? Ang daming bumibili, ma'am. Ang daming nabili. Kaya late na ako nakakuha. Late na ako nakabalik. Yung pala, nagpunta pa sa peryahan, pumusta pa muna para maparami yung kanyang pambili ng soft drinks, Pag nasa labas ka, kakain ka na sa labas bago ka bumalik. Maraming mga public teacher na naka-plastic. At saka yung mga maruya, di ba? Lumpia. Alam mo, nung elementary, nung elementary kami, lagi, Sherwin,
nung elementary kami, lagi kong ninonominate ang sarili ko pagka-selection na ng Adonis. 'Di ba? I nominate myself to be the Adonis. Wala talagang pumapayag, oh. Laging may option, laging may escort ba yun, yung escort? Yung escort, laging may oposisyon. Para ba sinasabi wala kang karapatan? 'Di ba? Dapat palaging nanonominate ka na Adonis, dapat palagi kang escort kada year, ganon. Oo nga, kaso nga, nag-nominate na nga ako ng sarili ko, ayaw tanggapin ng mga kaklase ko. Mga walang yun, oo. Mga classmate mo talaga, pasaway. O, kaya tinandaan ko sila ngayon. Diba? Sige, sino yung nahuli mo? May nahuli ka na? Sino yung nahuli mo? Pero mo ang tahimik sa lugar na to, ang ingay-ingay ng kanyang tatay, magandang umaga. Umaga po. Tatay, asan yung radyo mo? Ang ingay-ingay dito. Tignan mo. Tay. Digital yung kanyang radyo. Oo nga, no ha. Uy, sosyal bago Sony. Galing. Oo, Sony. Malakas ang radyo. Tay. Tatay, sagari yan. Tay, anong pangalan ninyo, Tay? Sa pinsan ko po. Binigay mo sa akin lang po. Binigay lang, oo. Anong pangalan ni Tatay? Domingo Oxiano po. Tatay Domingo. Tatay Domingo, kayo pong barangay kapitan dyan, ano? Opo. O, kita mo, sabi ko na barangay kapitan siya dyan, kaya pwede siyang mag-ingay maglakas ng radyo. Kailangan ko nga po radyo ng bago-bago para magandang pakinggan po. Alas 3 ng gabi. Ay, madaling araw, binigyan po ako. Ganon. Ayan ang pinapanood ko. Ayan ang pinapakinggan ko na po. Pero, na po. Alam mo, Sherwin, bibihira na talagang may radyo dito sa Pilipinas, ha? Oo. Opo. Diba? Ang radyo ko pa rin po sa Real Quezon, ganito pa rin po. Ganyan pa rin. Napakinggan ko po. Bagkagaling, oo. Opo. Oo. Saan nyo natutunan ang pakikinig sa radyo? Hindi, saan ho ninyo nang kasanayan ang pakikinig sa radyo nung panahon ng hapon? Opo. Okay. Mutik na mo. Nung panahon ng hapon talaga nagsisimula ang pakikinig talaga. Meron pa yung radyong Nora Honor. Okay. Talaga, ang tawag ng radyo Nora Honor. Meron pa. Bakit Nora Honor ang tawag sa radyo? Mangyari po magkasikatan nung araw ni Nora may brand 72, 70, ganyan. Meron pa. Sherwin. Minunal din po yun. Meron din po. Minunal din. Yung radyo, minunal din. May picture po ni Nora Honor nakadikit. Si Nora Honor. Sherwin, si Nora Honor ba? Tanong mo nga kay Tatay Domingo kung si Nora Honor kabats ni Kim Chiu. Oo, meron pa ulong araw yun sa probinsya ko. Kita mo? Pati si Kim Chiu meron. Sige, hindi tayo magkaroon na natin. Sino ba paborito mong announcer tuwing umaga? Mula noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon po si Angelo Palmoles po. Ay, galing ni Tatay. Oo, nakikinig talaga sa radyo. Sherwin! Talaga nakikinig to. Sherwin. Ng 1,000 pesos. Sherwin. Hello, salamat po. Sherwin. Umaga po. Oo, maganda. Hindi lang yan, Kuya Angel, meron din siya tatanggapin na grocery bag mula sa DZRH. Salamat po. At meron ka rin DZRH umbrella kasi ang dito sa lugar nila medyo maambon. Opo, maya po, nag-aambon po. Oo. Ayan. Sherwin. Kaya naman. Sherwin. Go. Ayan. Nakikinig si Tatay sa radyo, ha? Oo, nakikinig siya. Kasi mas malakas yung tahol ng aso. Anyway, Sherwin, dagdagan mo pa ng 1,000 si Tatay. 2,000 na ang premyo na dahil bibihira talaga yung talaga nakikinig ka din sa radyo. Nagkahulan yung mga aso na nalaman na 2,000. Ayan, no? Nagalakas ang tahol. Dagdagan mo. Gawin natin 2,000. Pang 1,000. 1,000 na po. Maraming salamat po. Baka pwede po makahirit ng transistor radio. Maliit lang po. Makita mo. Ayaan nyo, may programa ho kami gano'n na panis radio. Yung mga radyong nakatune in sa iba, papalitan po namin ang nakatune in sa DZRH. Ayan. Uy, Sherwin, bongga yung kanyang radyo Papasko naman po Oo. Ano? Mamahalin yung kanyang radyo
Kaya nga ayaw niya pa yung digital. Ako, okay na to sa akin. Oo, ganda oh. Gusto nyo palit tayo ng radyo? Oo. Papalitan ko ng transistor na DPH. Tawaran mo 500. Maraming salamat po. Ayaw niya. Okay na po, salamat na lang po. Papalitan ko sana ng Nora Honor na radyo. Sige. Kaya naman, matagal na Nora Honor, wala na po yan. Nung araw, bit namin sa palayan yan. Talaga. Kita mo. Ano tatay, at meron tayo ganong programa, Palit Radyo. Papalitan po namin yung radyo nyo po ng aming transistor. Lalo na yung mga ganyan na magagandang radyo. Pambukid lang po ang radyong sige. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Deezer H, bakit ang susunod nating winner sa Deezer H mas malakas promo Orange number 6, Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin. Ay, para ho sa mga taga-Quezon, maraming salamat din ho sa inyong patuloy na pagtataguyod ng pagpapalakas ng sektor ng ating pagsasaka. Meron ho silang sariling brand ng tsokolate, Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng tsokolate ng mga magniniyog at mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Yan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin. Locally made, pero taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology at ang Department of Trade and Industry sa processing, packaging at syempre pagdating ho sa marketing. Available po sa 0919-095-5935. Naniniwala po si Dr. Helen Tan na kapag tinangkilik po natin ang gawang atin, lalakas ang ating lokal na ekonomiya, lalakas po ang loob ng ating mga magsasaka. Tangkilikin ang gawang atin, Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Aba, si Dennis Gadil ng JTI, lagi pala siyang spokesperson ng klase kasi daw magandang boses. Dennis, magandang umaga. Ay, happy birthday pala kay Marivic Larrazabal, ang magandang may bahay ni Comgoyo Larrazabal. Maganda umaga, Pilipinas! Disenteng hanap buhay mahalaga sa pagpapanatili ng peace and order. Ayon po naman sa Trabaho Party List. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ang pagkakaroon ng paglikha ng mas maraming disenteng trabaho kaakibap ng sapat na sahod, bagay na tututukan umuno ng Trabaho Party List. Ayon sa grupo, ang kakulangan ng sapat at marangal na hanap buhay ay maaring magtulak sa mga individual na gumawa ng krimen para maitawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ibinahagi ng Trabaho Party List ang datos mula sa Philippine Statistics Authority kung saan bumaba ang jobless rate ng bansa sa 3.1% sa ilalim ng Marcos administration kumpara sa 4.1% noong nakaraang taon. Kasabay nito, ipinunto ng Philippine National Police ang pagbaba ng index crime volume mula sa mahigit 196,000 noong nakaraang administrasyon patungo sa mahigit 71,000 na lamang sa kasalukuyan. Idiniin ng Trabaho Party List ang ilang pag-aaral na nagpapakita na ang paglikha ng sapat na trabaho ay epektibong paraan upang mabawasan ang krimen. Isinusulong ng grupo, hindi lamang ang pagdami ng hanap buhay sa bansa, kundi pati na ang mas epektibong job matching at placement process. Bukod dito, layunin din nilang maisabatas ang centralized database ng mga job vacancy mula sa iba't ibang kumpanya na magpapadali sa pag-access ng mga impormasyon ukol sa trabaho at oportunidad para sa mas maraming Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Miguel. At oras sa buong Kapuluan, 51 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda isang oras bago matulog, 2 kapsula ng ultabayo. Ayan, para mas effective. Ano, ha? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Sa clinical trial po na ginawa ho ng mga Hapon, napatunayan na ang ultabayo po ay pagpasok ho sa ating katawan ng postbiotic, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell, yung pong commander ng ating immune system na tumutulong para maitaboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya na-achieve natin ho magandang tulog, napapalakas pa natin ang ating immune system. Kaya para ho sa mga may katanungan pa, may mga concerns tungkol po sa ultabayo, po pwede kayong mag-text, magtanong, anything about sa kalusugan sa 0917-110-6580 dahil may mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Ang ultabayo ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Ang ultabayo ay mabibili po ninyo sa Mercury, Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo ay halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration at ito'y rekomendado ng mga doktor. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, ang mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi dapat gamitin panggamot, ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! May 300 aplikante tanggap agad sa trabaho sa maghapong Mega Jog Fair sa Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag ko in jail. May 316 batang kakalo hanggang kahapon ng hapon ang hard on the spot. Wala naman sa libong nag-apply ng trabaho sa Caloocan. Ayon sa Peso, naging matagumpay ang sinagawang mega job fair sa lungsod nitong linggo sa pangunguna ng Public Employment Service Office. Ayon kay Mayor Along Malapitan, kapuang 847 naman ang batang kakalo ang napunta naman sa libong oportunidad na hatid ng mga katuwang ng mga negosyante at mga ahensya. Paalala sa ng Peso naman sa mga na-hard on the spot at mga naka-schedule para sa interview. Huwag sayangin ang pagkakataong ito at naway maging daan ito para magkaroon ng kasiyahan ng kanilang mga pamilya sa bago nilang trabaho. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. 3 pang bayan naman ng Batanes. Irregular pa rin ang supply ng kuryente. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, 3 munisipalidad pa sa bayan ng sa Batanes, kabilang na ang Ibana, Sabtang at Uyugan ang nakararanas pa rin ng power outages bunsod ng agupit ng Super Typhoon Julian. Ito ang report na nilabas ng National Electrification Administration o NEA kasabay ng patuloy ng power restoration activities sa nabanggit na probinsya. Sabi ng NEA, may natitira pang 2,775 consumer connections ang hindi pa naayos sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Ayon sa NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, mula sa 8,149 na apektadong consumer, nasa 5,000 mahigit o 63% ang naibalik pa lamang sa normal operation. Bukod sa Batanes Electric Cooperativo Batanenco, nakapagtala rin ng matinding pinsala sa mga electric cooperatives sa Abra at Benguet. Umabot na sa mahigit 34 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa power distribution facilities ng 3 electric cooperatives dahil sa pagtama ng Super Typhoon Julian noong 30 ng Setyembre. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, pinakamurang imported na bigas sa ilang palengke sa Pasay, 54 pesos per kilo. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Nananatiling mahal ang bentang imported na bigas ng ilang rice retailer dito sa Malibay at sa Maricaban Public Market sa Pasay City. Mabibili sa 54 pesos hanggang 56 pesos kada kilo ang pinakamurang imported o 1,260 pesos ang kada 25 kilo. Pinakamahal namang imported na butel ang 58 pesos kada kilo o 1,340 ang 25 kilo.
Ayon sa mga vendor na ating nakausap, piso lang yung kanilang natitipid sa kada kilo ng bigas na kanilang nakuha doon sa mga importer naman ng butil. Meron naman na nilang 48 pesos kada kilong imported pero ayaw ito ng kanilang mga suki dahil sa pagiging matabang kaya hindi na sila nagbebenta ngayon. Samantala mahal din sa 50 pesos ang kada kilo ng pinakamurang lokal na bigas dito sa pamilihan o 1,250 pesos ang 25 kilo. Pinakamahal naman ay 58 pesos din ang kada kilo o 1,400 pesos ang 25 kilo. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na magsisimula ng maramdaman ang pagmura ng imported na pangunahing butil pagpasok ng Oktubre. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle. Samantala sa iba pang mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! Bawal muna ang anumang pribado politikal na aktibidad sa Maynila mula October 30 hanggang November 3. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, ito'y bilang pagbibigay daan sa pagunita ng Undas o All Souls Day at All Saints Day at All Souls Day ng mga Pilipino. Papayagan naman ang paglilinis at pag-aayos sa mga puntod ng mga namayapa sa mga libingan ng North at Manila North at Manila South Cemeteries hanggang October 26. Batay sa pamunuan ng dalawang malalaking sementeryo sa Metro Manila, bukas ang public cemeteries mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maglalagay naman ang mga portable na toilets at mga e-tricycles malapit sa mga libingan para sa mga senior citizens at persons with disabilities, ganyan din sa mga buntis. Ayon kay Mayor Pangan ay Mayor Hani Lacuna Pangan ay makatutulong para hindi sila mahirapan pagpunta sa loob ng sementeryo. Ay, paano po? Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. At para sa mga taga-Binangonan Rizal, huwag niyo kalimutan, mayroon pong St. Monique Ballet na nandyan po sa Binangonan Rizal. Ito po ngayon ang most prestigious project ngayon dyan po sa bayan ng Binangonan. Tingnan ho ninyo yung townhouse Bianca model nila, 2-story house yan with balcony. Ang lahat, meron pong 2 hanggang 3 bedrooms. At pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, monthly amortization. 30 years to pay. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0917-719-7908. Ang kagandahan ho nito, pagkagising ho ninyo, di ba? Labas kayo ng kwarto, buksan yung binto, punta kayo ng balcony. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang inaalok sa atin ng most prestigious project ngayon sa Binangonan Rizal, ang St. Monique Ballet. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palawanes, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay... asan yung ating quote of the day? Meron ba tayong quote of the day? Wala na naman akong naipasa. Malilimutin talaga, ano ha? Hindi, busy lang ha. 1 minuto na lamang. Alas 6 na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!